Habang si Pia Wurtzbach ay gustong-gustong maka-attend ng event ng Carolina Herrera. Eh si Hart naman parang mamimili na lang siya from now on ng a-attendan na fashion show. Si Michael Needham at si Catriona Gray na ngayon. So, saan na napunta si Bea Alonzo? Baka hindi nag-blossom ang kanilang pagtitinginan. Ba't mahina ang boses mo pag Bea Alonzo? At alam ng dalawang akusado kung ano talaga ang totoo at kung sino sa kanilang tatlo ang nagsasabi ng totoo. At sinabi nga nung dalawa sa kanilang affidavit, first time nilang maakusahan at mademanda at nung araw naman daw ay wala naman nangyaring ganito. Ay, so ibig sabihin dati may nangyayari na, wala lang nagko-complain. Ha? Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga kabit! Ito po ang inyong mga link. Diba si Mamalon? Uy, Tita Jen! At ito naman po si Papa O at si Papa Iyas. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa... Ay! I-chika mo na, dali. La 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 la, ichichika na namin dali. Nako. Si Pia Wurtzbach, ano ba yan? Ba't binabash ngayon si Pia Wurtzbach? Kasi nga, Nay, may mga netizens na kinall out siya dahil nga gumamit siya ng video ng iba. Yung first post niya, gumamit siya ng parang curtain call, yung last segment ng fashion show ng Carolina Herrera. Tapos, tuloy, parang dahil ginamit mo yun, parang inangkin mo na ikaw yung kumuha, di ba? Tsaka original yun, na ikaw kumuha at the same time, andun ka din. Yes! So wala siya doon? Apparently, wala siya dun sa fashion show. So ngayon, kina-question ng mga netizens kung imbitado ba siya in the first place. Kasi meron din ticket siyang pinakita, pinost na may punit. Kin-claim ng iba na alam daw nila ang invitation ng Carolina Herrera ay kulay pula. Hindi yung gano'n na parang ticket lang na na printed. So ibig sabihin, Mama Loy, nag-ilusyon lang to si Pia Wurtzbach? I-invite yung sarili niya? Yun yung sinasabi ng ibang mga netizens. Dahil nga, kung halimbawa wala ka dun sa loob at hindi ikaw kumuha ng picture, di ibig sabihin, wala ka sa fashion show or invited ka ba in the first place? Yun yung sinasabi nila. So in the second place, ano raw? Eto na nga. Nag-post naman si Pia Wurtzbach na parang ini-explain niya yung nangyari. Anong nangyari? Eto na yung sabi niya. Basa. Sinabi? Ay, teka lang. Wala pa. Eto, nasusulat parte nung post niya, Nay. The city's bustling energy and vibrant atmosphere were just as thrilling as ever, even if the traffic did make me late for a few shows. Felt so bad to have missed the Carolina Herrera show by a few minutes. Decided to shoot the looks they sent and repost the curtain call to make it up to them. Expect more Carolina Herrera content coming through. So yun, hindi siya nakapasok. Late kasi siya. Bakit sinasabi expect more posts from her? Yung look nga, dahil na hindi nakunan sa loob ng fashion show, so siguro sa labas sila na lang magkukuha ng team niya, nung pinadala sa kanya na outfit. Siyempre, asahan naman ng mga tao. Sige, kung totoong andun siya kahit na late siya at hindi siya nakapasok, dapat meron din siyang shots o video na nandun siya sa labas at gagano siya. Sorry, hindi ako nakapasok. Moy? Ano yung tindi? Hindi nga nakapasok, no? Yun sabi niya na late daw siya. So to make it up to Carolina Herrera, kukunan na lang yung pinadalang damit sa kanya. And yun nga, pinost niya yung curtain call, yung dulo. Anyway, alam mo, para malinawan ang lahat ng ito, no? Kailangan natin makuha yung side ni Carolina Herrera. Ay, nataray. Kung nanonood ka, Carolina. Ay, teka na, brand yun. Brand ng damit. Brand ba? Ilusyonado. Anyway, dahil nga dyan, di ba, nakukompare na naman sila ni
Heart Evangelista. Oo nga. Habang si Pia Wurtzbach ay gustong-gustong maka-attend ng event ng Carolina Herrera. Eh si Heart naman parang mamimili na lang siya from now on ng a-attendan na fashion show. Yun nga, dahil a few months ago, in-announce na niya na hindi siya pupunta sa New York Fashion Week because of prior commitments. So, natanong sa kanya kung bakit, parang sabi nga niya, syempre, time and health is more important. Kasi nag-coincide yung birthday, yung 17th birthday ng kambal na anak ni Senator Chis Escudero dun sa New York Fashion Week. So, mas pinili niya na manatili dito to attend the party. Tsaka ngayon nga daw, parang siguro malilesen na yung mga attendant na shows na yun, kasi nga sabi niya gano'n, parang nakakapagod din. Oo. Di ba mararamdaman mo naman yan pagka parang you've had enough. Yes. Sabi nga, parang na-experience ko na to. Okay na ako dyan, graduate na ako dyan. Let's move on to the next level. Ganon. Di ba minsan nararamdaman ko din yan yung ganyan. Okay na ako, na-experience ko na yan. Yeah. Iba naman. Otherwise, I'll make time for myself naman this time. Kaya iba naman ngayon yung gagawin mo, no? Ay, hindi pa pwede sabihin? Okay. Sige. Basta aabangan nila yan. Pero ito yung bagong adventure para sa'yo. Ay, sabi nga, abangan mo yan. Saan ba mapapanood? Uy! Ito ko! Sinigit na. Hey, yung kamay mo nasa camera. Ayoko nakikita yung meron gumagano sa camera. Ay, clue ba yan? Depende. Matigas ang ulo ng mga staff. Ay! On air. Ay! Anyway, going back to our chikahanan. Uy, nakakaloka ito, no? Di ba si Catriona Gray at si Sam Milby wala na? Oo. Naudlot yung kanilang kasal, although engaged sila, no? Pero, ang nakakaloka ngayon, split na ba si Bea Alonzo at si Michael Needham? Umamin ba sila na sila? Yun nga, hindi pa tinatanong lagi natin dito. Oo. May nagsasabi sa amin sila na, si Bea at si Michael Needham. Oo. Tapos, syempre, iniintay natin si Bea, hindi pa. Kung aamin. Tapos, hindi pa nga umaamin. Meron nang nalilink na iba dito kay Michael Needham. Oo, alam mo, ayan, di ba, sa Reddit nasa Reddit yan, nire-request nila, ayan, makakarating na naman kay OG Diaz dahil galing sa Reddit. Eto na, happy. Galing sa Reddit yan, Anong sinabi doon sa Reddit? Eto na, mula sa Reddit, yung post. Anong title niyan? Eto nga, Michael Needham, si Catriona naman ang dinidate ngayon, ang title. Ayon sa netizen, si Catriona naman daw ngayon ang dinidate ni Michael Needham. Mukhang pareho sila invited ni Kat sa kasalan ni Sol Mercado at Sandra Lemono sa Bali. Then just a couple of days ago, spotted sila sa London, according sa isang netizen. Base rin naman sa recent photos ni Kat, bumalik siyang London for an event. Michael Needham is one of the owners of the trending resto na Umanota and the same guy na naling kay Bea for a few months. Kung totoo man na si Catriona naman din date niya, aba si Kuya, mukhang on a roll ha? Or baka too friendly lang siya? Balanse naman, ano? Oo. Ayan ay hindi naman natin para i-confirm dito kung si Catriona na si Michael Needham, no? Kung paano hindi rin naman natin kinonfirm dito na si Bea at si Michael Needham na doon. Kasi iniintay nga natin ng kumpirmasyon na manggagaling mula kay Bea Alonzo. Yes. So, kung sakali man ipagpalagay na si Michael Needham at si Catriona Gray na ngayon, so saan na napunta si Bea Alonzo? Baka hindi nag-blossom ang kanilang pagtitinginan. Ba't mahina ang boses mo pag Bea Alonzo? Na-anxiety ako Trabaho lang ako, tapos. Ayun na nga. Ayun na nga. Baka naman na hindi nga, di ba, syempre kung nagsisimula pa lang, tapos biglang naudlot, di ba, baka hindi lang nagka-swak yung mga bagay-bagay, di ba? Ang labo pa rin, Lo, yung totoo. Uy, wala akong alam.
Wala akong alam talaga, Nay. Alam mo yan. Ako. Oh! Sabi mo, pag na-anxiety sila, may alam yan. Tapos, yung totoo, Loy. Wala talaga. Wala akong alam. Kasi sabi ko, Loy. Di ba nagulat na nga lang din tayo nung nakita natin balita? Paano gulat? Ganon. Ano kasi pagkakagulat din. Nagulat din ako nun eh. Paano? Paano ka nagulat? Ay, diba? Anyway, hindi. Hintayin natin, baka naman pag-amin mula kay Catriona at kay Michael Nidam. Kasi itong si Michael Nidam, talaga namang yung mukha niya, napakabait. Oo, very charming. Bukod sa gwapo talaga yung batang yun. Oo, dahil na-meet na namin yun eh. Kami nga lang, Diyos ko, kung babae lang kami, kami dyan. Hoy! Teka lang naman. Nagkaging mabighani muna. Hindi, prangkahan na to. Hoy! Doon din naman papunta. Oo, diba? Kung babae lang kami, kaya kinaibigan lang kami. Nakakaya mo kung sasabihin namin kay Michael noon na, oh, Michael, we have so much friends already. Kaya ayaw mo na ng friend. Hindi ba? Hindi, kasi talagang mabibighani ka dun sa itsura, sa pait, at sa sobrang mega PR. Sobrang ni asikaso. Michael Nidam. O ngayon nga, di ba, may mga sightings pa kay Catriona at kay Michael, hindi ba? Di ba that time nakita natin si Catriona sa Umanota? Oo, di ba? Ano din siya nung soft opening, di ba? Oo. Di ba, tapos chinika natin siya ng slide, nakatakip pa yung kanyang kamay ng gano'n. Sinisipat natin kung suot niya yung wedding ring. Kasi yun yung panahon na ang issue hindi nakikitang suot yung wedding ring. Na true enough, di ba? Yun nga, yung binalita namin, hiwalay nga talaga itong si Catriona at si Sam. Ngayon naman, ang tiyatanong natin ngayon si Michael Nidam. Michael, is this true? Oo. Dapat talaga English yung pagkakausap sa kanya. Michael, can you elaborate on this? Wow! If this is really true? Parang essay lang, ha? Hindi elaborate. Explain in 3 syllables. I love you. Yes! Ganon. Tete, Okay. curious lang ako. Pagkatapos ba natin ito ibalita, manunumpa na naman ba? Kasi wala naman tayong ganon. Wala naman kaming live news. Baka si Jibs lang ngayon. Kasi siya nagbigay niya idea. Yes! Ako yun ang sinasabi ko, Jex. Anyway, ayan, hintayin natin. Nakuloy. Oo, syempre. Hindi natin alam kung sinushoot natin to Sunday. Tapos lalabas ito Tuesday. Nakita na ba ulit sa DOJ si Sandro Mulak at ang mga inakusahan niya na di umano'y nag-take advantage sa kanya? Itong sina Richard Dode at Jojo Nones. Dahil lang nabalitaan natin, ito daw si Nones at si Jojo ay gaano katotoo na magkakaroon ng sit-down interview with Nelson Canla. Bilang si Nelson daw ay walang kinikilingan. Ito'y para siguro sa 24 oras. Para mahingi naman yung panig ng dalawang inaakusahan. Pero nakakagulat nito, isa sa 100 plus na itinupunto ng mga akusado sina Nones at Dode ay yung dapat daw ito ay madesisyonan na at madismiss yung kaso dahil baka daw maging president ito na gaganong-ganonin na lang ng mga artista na fame thirsty as in uhaw na sumikat. Na ganong-ganonin na lang ang production people. Pero syempre, sabi nga nung isang nakausap ko sa mga Mulaklan, grabe na raw ang mga kasinungalingan ng naturang argumento nitong mga akusado. Syempre, hindi naman natin maialis sa kanila na ipagtanggol nila yung kanilang sarili or ipagtanggol ng kanilang abogadong si Miss Maggie. Ang kanyang mga kliyente. Hindi ba? Pero syempre, alam mo ano na lang to, no? Ang importante, alam ni Sandro
at alam ng dalawang akusado kung ano talaga ang totoo at kung sino sa kanilang tatlo ang nagsasabi ng totoo. Diba? Kaya yung nagkita sila sa DOJ, yung nanginginig si Sandro, at parang napaiyak siya nung nakita niya yung dalawa. O iba naman yun. Kasi ako sa akin lang naman, bakit naman ganun magiging reaction ko sa dalawa kung nagsisinungaling ako? Tama naman. Hindi ko alam Kasi naiyak pa siya doon tsaka nanggigigil siya. Nanggigigil siya. Oo. Kaya yun na lang naman yun Basta alam nila sa kanilang konsensya kung ano yung nangyari, kung ano talaga ang totoo. Hindi na dun sa mga affidavit Kung ano na lang ang laman ng konsensya. Kaso nga lang paano nga kung ayaw umamin? Karapatan nila yun. Pero syempre alam naman nila na hindi naman natutulog yung nasa taas. So yun mismo naka-witness. No? At sinabi nga nung dalawa sa kanila affidavit, first time nilang maakusahan at mademanda at nung araw naman daw ay wala naman nangyaring ganito. So ibig sabihin dati may nangyayari na, wala lang nagko-complain. Ano ba sinabi ko? First time nila. First time nila maakusahan. First time nila maakusahan. Anong problema? Ayun dati. So yung iba na nahimik lang, hindi na nag-complain. Tama ba? Tama ba? Ano ba sinabi ko? First time mangyari sa kanila to. Kaya nga So dati nga nanahimik lang. Walang nagko-complain. So nag-enjoy sila. Hindi! Basta nakalagay doon, first time silang maka-encounter ng ganito. Baka naman wala naman talaga nangyari noon. Ngayon? Alam mo, next topic na tayo. Ang gulo din na namin kausap minsan Bakit ba? Kasi first time lang nangyari sa kanila to ngayon. First time. Sinabi naman nila, first time nangyari to. Anong issue? So dati nga, walang nagko-complain. Wala. First time kasi to. Basta yun ang sinasabi nila. Oo, na first time nilang ma-encounter yung ganito. Sa 30 years na nila sa industry. So, sa 30 years nila... Ay, nako, tama na yan. Uulit na naman. Uulit na naman. Tama na, okay na yun. Hindi na tayo matapos-tapos dyan, no? Basta hayaan natin ang DOJ ang mag-resolve nito. Mag-decision nito, no? Kung kanino papabor. Basta ang importante, alam nilang tatlo kung ano talaga ang naganap sa 4 na sulok ng isang kwarto sa Belmont Hotel. So dati may nangyari din sa Belmont Hotel. Yun na naman tayo, James. First time na ito na-encounter. First time na na-encounter. Na may nag-complain. Kaya nga, So dati nga walang nagko-complain. Nagiging kaso lang ang isang issue kapag may nag-complain. Ganun kalinaw. So yung iba nga hindi nag-complain. Ay nako, basta ako tuwan-tuwa ako doon kay Eldo, yung kapatid ni Carlos Yulo. Ang galing niya doon sa floor exercises. Alam mo, pambato na rin siya ng Pilipinas, pwede na rin. Kasi yung mga galawan niya doon sa floor, ay nakakaloka, para na rin si Carlos Yulo. Totoo. Oo, kaya alam mo, doon ko nararamdaman sa kanyang pagtumbling-tumbling. Naramdaman ko sa bata na gusto niya talagang iahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Parang inspired siya sa natamo ng kanyang kuya. Pangalawa, ang motivation niya talaga ay yung nangyaring gulo sa kanilang pamilya, no? Na parang ang pangako niya sa kanyang magulang ako na lang ang tutupad ng pangarap niyo. Parang gano'n. Tapos nag-ano pa yung tatay, di ba? Nag-Facebook live yata itong si Eldro. Tapos pinagalitan ko po yung tatay ko. Ayan, Sige, mga ganyan. Batiin mo kaya kuya mo para mawala yung mga trolls. Kaya mo na sila pa. Huwag na natin sila pansinin. Lalo lang magkakagulo yung mga yan. Sabihin, peke tayo. Shout out ka lang, Yulo. Papa, huwag mo nang... Huwag mo nang anuhin.
Huwag mo nang ano Uwi ka na sa bahay. Si Papa naman pag sinabing wag, gagawin lalo, parang bata. Alam mo naman yung mga tao. Mahal na mahal ka ni Papa. Sabing wag ni. Wag muna. Sorry guys, pinapagalitan ko si Papa kasi hindi niya maintindihan kasi yung mga ano guys yung mga taong nasa paligid niya, alam niya naman na maraming may magsasabing peke kami kahit hindi naman. Pero mas maganda nang wag na muna. Hindi, alam naman ng kuya mo yan. Alam naman ni kuya pero wag muna. Bumibelo lang yan kuya. Bumibelo siya, ang tagal niya bumelo, ilang taon na. Pinagalitan niya yung tatay niya. Diba? Kasi nga, parang ano, tama na. Sabi niya is parang, sabihin mo yung kuya mo, umuwi na. 3 taon na nga. Sabi niya. 3 taon, di ba? Pumunchline din si Eldrew no? O anyway, yung magpamilya, kapag meron silang mga nilalabas, katulad ng pagtitinda, pagkain ng mga natira pa kagabi, binabash sila. Parang daw nagpapaawa kay Carlos Yulo. Tapos sinasabi pa ng iba na, kaya ganyan ang nararanasan nyo ngayon kasi ginanon nyo si Carlos. Ang ganon. Oo, yung iba naman naawa. Ako naman hayaan nyo na kung gustong mag-Facebook live nung nanay at tatay. Oo, pati nung kapatid, hayaan nyo na, kaligayahan nila yun. Oo, di ba? Syempre tayo ay nakikimarites lang. Di hangarin na lang natin na magkasundo-sundo sila. Hindi ba? Ang tawag naman ng mga tatay din sa mga basher nila, mga trolls. Kasi tinatroll lang daw sila. Oo, ganun talaga pag basher, troll. Oo. Pero yun nga lang din kasi dapat ma-realize din ni mama at ni daddy na pag lumabas ka nga naman sa social media na yan, dapat talaga sa bashing, di ba? Correct. Dahil nga, you can never please everybody. Merong talagang panig sa'yo, merong hindi pa panig sa'yo. Oo, di ba? Kaso nga lang na mukhang alam naman nila na binabash at tinatroll sila, pero hindi pa rin sila tumitigil. Pati man sila titigil, happiness din nila na mag-vent out, mag-live sa Facebook. Di ba? Kung paano, hindi mo rin maaawat itong si Chloe. Kung ano na yung gusto niyang sabihin, hindi ba? Ako naman, lagi kong suggestion dito, baka naman secretly ay pwedeng makapagpadala ng kahit magkano itong si Carlos sa kanyang pamilya. Pag tinanggihan, hindi niya nakasalanan. Diba? Diba pwede naman niya ipaabot sa isang emisaryo yun, no? Pakiabot mo nga doon sa kanila. Oo, parang ito, 1 million man lang, Tapos sinole. Oo. 1 million sinole. Tapos binilang ni Carlos. Sinapak niya yung emisaryo. Kulang to ng 1,000 999,000 lang. Napitik pa yung 1? Oo. Tapos nakakaloka. Pasensya ka na, Carlos, pasensya ka na. Kasi nanghingi ng Gcash si Jake. Birthday daw niya. Ha? Ayun naman pala. Nagaganan na. Malay mo hingin pa ni Carlos Yulo yung number ni Jake. Ba't naman yun lang binigay mo? Yun talaga. Nakakaloka. Tapos pasensya na, Jex, kasi nag-exceed yung monthly mo. Yes, kasi nakuta na siya. 160,000 na ngayon And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, yung mga nanonood sa amin, hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At para sa mga ikakasal po dyan, or mag-celebrate birthday, or magka-company Christmas party, or awards night, nandito po ang La Vida Events ni Mama Loy, ang aking mga angels po. Ay, handang-handa po maging katuwang sa pag-realize ng iyong mga dream events. Visit nyo lang po ang aming website sa www.lavidaevents.com. At yung magsa-celebrate naman ng annulment, ayan din si Mama. Ha? Wala kaming gano'n! Di ba sabi niya nag-ano? Walang gano'n. Ikaw naman, Jex. At sa Tita Jex channel, may bago po akong vlog dyan, yung aking birthday vlog. Abangan niyo po. Yes. At ito lang, magpapasalamat lang ako, sa lahat ng nagbigay ng pa-birthday. At magbigay, hindi na nga, ito na nga.
para wala akong makalimutan. Sa lahat ng nagbigay at magbibigay pa ng pa-birthday, maraming pong salamat. Hoping pa siya. At tumatanggap pa po ako dahil malayo pa po ako sa Kota Kinabalu. 160 na? Kulang pa? Kulang pa. Ay, grabe. Kailangan malampasan yun, di ba? Taon-taon, Ay, gano'n. grabe. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ayan, at syempre pa ang aking panayon kay Marlon, yung may Tourette, grabing labanan niya ang buhay. Yung mga nalulungkot, panoorin niyo to. Tingnan niyo kung lulungkot pa kayo. Gawin niyo siyang inspirasyon. Ayan. Siyempre sa OGDS Inspires po yan na nasa I1TFC na rin po. Ganon din ang OGDS Showbiz Update ay meron din pong fan page. Oo, meron din po kami Spotify. At meron din kami sa Apple Podcast. Okay? At siyempre pa ang Endy Skin Beauty and Wellness, no? Oo, ayan, Di ba nagaganda ng mga lola nyo? Oo, di ba? Nag-edit ako kahapon na yung Diba? kinayad na naman yung dito. Ay, may promo sila dyan, ha? Samantalahin nyo, parang ang Ideal Vision yun, may promo. Yes. Oo, ha? Correct. At syempre, may promo din yung Trajet, International Travel and Leisure. Dami. Oo, marami sila dyan, ha? Legit po yan, legit. Yes. Yun talagang kung meron kayong gusto nyo mag Japan, Vietnam, Thailand, Korea. Mag tour kayo na po. Mura po dyan. Europe, pwede din. Sa Iceland. Lahat po yan sa Trajet International Travel and Tours. I-assist din po nila kayo sa pagkuha ng visa. Correct. Correct. At syempre pa, ang RCC Staffing Solution USA. Sir Romer Gutierrez, ha? So, we miss you so much. Alam mo yan, ha? Para sa mga teachers po dyan, may 2 years experience, pwede po kayong mag-apply. May opportunity pa po kayong dalhin yung pamilya nyo sa USA pagpasado kayo. So, from Philippines to USA, pwedeng madala ang pamilya. May possibilidad. Basta basahin ng bonggang-bongga ang kontrata para magkaintindihan. Para malinaw. I-PM nyo po sila dyan, ha? At syempre, tuloy na po sa October 25 ang back-to-back ni J. Hart and the Antidote Band plus Era. Si Era yung babaeng kumanta ng maganda. Anong umpisa? Alam mo, Tagalog. Ayan, syempre sa District 1 yan, October 25, 9 p.m. po. Po 1,500 po ang ticket. Available na. Baka maubusan na naman kayo. Ayan, ha. Ayan po ang number, ha. At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin Ojitias, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, at tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every kissing is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. Pero kulang pa yung 160. 160,000. Malayo pa ako sa Kota Kinabalu. Sana all, pag ganyan, pag birthday. Diyos ko. Madam na nakilala. Thank you po. Nakakaloka, di ba? Talagang yung iba umiiwas na talaga. Naku, ito na Wala naman, na. maharbatan na tayo. Wala na. May mga ganyan, may umiiwas na. Meron yan na talaga, nagra-rounds talaga siya. Lahat talaga ng friends, kung bahay, Minsan bar, nga, lahat minsan- pinupuntahan. Di ba meron nga tayo isang friend niya daw, ano ba naman yung kahit pa Gcash na sa birthday ko. Jex, kabibigay ko lang sa'yo kahapon. Hindi mo naalala. Hindi na niya kasi natitake. Sa dami. Hindi niya na nalista eh. Pero kung makakalusot, lulusot. Pre. 160. 160 tayo.